kilong suha. Rumaragas ang pagpala po sa ating lahat para sa ating pangaraw-araw na talata. Tayo ngayon nasa Exodus Kapitulo 20, simula versikulo 1 hanggang versikulo 6. Ito ang sinabi ng Diyos. Ako si Yahweh ang inyong Diyos na naglabas sa inyo sa Ehipto at humango sa inyo sa pagkaalipid. Huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kayong magkakaroon ng Diyos-Diyosan o kaya'y larawan o rebulto ng anumang nilalang na nasa himpapawid o nasa lupa o nasa tubig. Huwag kayong yuyukod o maglilingkod sa alinman sa mga Diyos-Diyosang yan, sapagkat akong si Yahweh ay mapanibughuin. Parurusahan ko ang lahat ng aayaw sa akin, pati ang kanilang mga anak hanggang sa ikaapat na salinlahi. Ngunit ang lahat ng umiibig sa akin ay pagpapalain ko hanggang sa kanilang kaapu-apuhan. So, ang highlight ng passage na to ay yung, syempre, 10 Commandments. So, pero, hindi lang yun ang highlights ng passage na yun. Or, kasi ang highlights dito ay yung pagiging Diyos ng Diyos. Okay? Una, dapat mag-serve tayo at mag-worship sa Kanya. Hindi lang once a week, hindi lang every Sunday, o hindi lang every Saturday sa iba. Hindi lang once a week, kundi 24/7 hanggang sa ikaw ay mamatay. At kung ikaw man ay mamatay at humarap ka sa Panginoon, dahil sumunod ka sa Kanya, syempre, doon ka sa piling niya. Kung hindi, edi impyerno ka. So, ganun lang yun. Pero, ang ikalawa dito, na ang highlights ay yung generational blessing at yung generational curse. So, yung generational blessing at yung generational curse, nag-uumpisa yan sa desisyon. So, kung decision mong mag-serve kay Lord, of course, it will be a generational blessing. Pero kung sinunod mo pa rin yung tradisyon at yung kinamulatan mo at mali pa rin at sa rebulto ka pa rin umaasa na tirahan lang ng lamok, ay talaga generational curse pa rin yan. Kasi ang rebulto mo, hindi ka niyan maliligtas. Ang Panginoon lang, ang Panginoong Jesus lang ang makakaligtas sa'yo. Hindi ang rebulto mo na tirahan ng lamok. Noon, ang idolatry ay kasalanan. Magpahanggang ngayon, ang idolatry kasalanan. Kasi para mong pinapalitan ang Diyos. Kasi hindi mo pwedeng palitan ang Diyos na gumawa ng langit at lupa ng isang rebulto na hindi nakapagsasalita. Kung hindi yan katanganin, diwan ko na lang kung anong tawag dyan. Kasi ang idolatry ay iniinsulto mo ang Diyos sapagkat mas gusto mo pang gawing Diyos yung kahoy o yung bato kaysa sa tunay na Diyos na gumawa ng langit at lupa at gumawa ng iyong nakaraan, kasalukuyan at yung hinaharap. So, kung gusto mong palitan ng Diyos at gawin siyang kahoy, so delikado ka talaga. Yan ay generational curse. At hindi lang ikaw ang masusumba. Ikaw at yung mga kaapu-apuan mo sa hanggang ikaapat na sanlahi. So, sa atin, ang tawag doon, apo sa tuhod. So, sila rin ay masusumpa dahil sa decision mong yan. Pero sa generation natin ngayon, dapat tayo ay tumayo sa katotohanan. Kasi available naman ng Word of God. So, pwede nating ayusin ang ating mga paniniwala. At tayo ay magpakatino-tino na at magsimba at magsamba na sa totoong Diyos at hindi sa kahoy o hindi sa bato. At hindi lang yon every Sunday or every Saturday sa iba or every week. Kasi ang pagsamba sa Diyos ay 24/7 hanggat ikaw ay nabubuhay. At kung ikaw man ay mamatay at humarap sa Diyos, kapag ikaw ay sumusunod sa Kanya, doon ka sa piling ng Diyos mananatili. At syempre doon ay magsuserve at mag-worship ka pa rin sa Kanya for eternity. Pero kung ayaw mo sumunod sa Kanya, edi impyerno ka talaga. So, wala tayong magagawa. Decision mo yan eh. Pero sa generation natin ngayon, pwede na tayo maging generational na yung curse breaker. Kasi baka isinumpa yung generation mo dahil sa kagawa ng nanay mo, ng lolo mo, o ng
kalululuhan mo pa. So dahil na sila ay nagsasamba sa rebulto at dahil sila ay sumasamba sa idols, kaya yung generation nyo ay nasumpa. So may generational curse sa inyo. So ikaw mismo, dahil available naman ang Word of God, available naman ang itong mga ganito, mga Bible, at impact ang Bible ngayon nasa cellphone na. So tayuan mo na ang katotohanan at sambahin mo na ang totoong Diyos. At nang maputol na yung sumpa na yan, kung ayaw mo, huwag mo nang ipamana sa iba. O huwag mo nang ipamana sa iyong mga anak. Kasi pag nanatili ka pa rin at hindi mo tinayuan ang katotohanan, ay talaga, hindi lang ikaw magsasuffer. Yung next generation magsasuffer din sa kalokohan mo at dahil sa katigasan ng ulo mo. At kung may rebulto ka pa rin hanggang ngayon at pinaniniwalaan mong Diyos yan, sige, bahala ka. Basta sa amin, andito ang katotohanan. Ang sabi sa Word of God, say no to idolatry. Huwag gumawa ng mga rebultong na kahoy at bato at sambahin ang tunay na Diyos. Kasi ang pagsamba sa Diyos ay pagsamba sa Espiritu at sa katotohanan. Kasi si Lord, andun siya si God the Father, nasa heaven siya. At ang kasama natin ngayon sa ating panahon ay yung Holy Spirit. Okay? At si Jesus nasa right side ng God the Father. At syempre, sa second coming, tayong mga nagsiserve at nag-worship sa Kanya ay sasalubong sa Kanya sa second coming. Pero kung yung rebulto mo pa rin ang pinaniniwalaan mo, kung akala mo tama yan, ay tatamaan ka talaga ng punishment. So, say no to idols, say yes to the true living God.